Praise God. You are not just attending a gathering. You are here upang matanggap mo ang kapahayagan ng Panginoon sa iyong puso. At sa pagpasok niyo, binigyan po kayo ng pamukaw at narito yung review ng ating message last Sunday. And this is the second part of our sermon, Grateful Living. Sabi natin, sa mga pag-aaral po natin noong linggo, na kung gusto mong lumakas, sino ang senior citizen? Katulad ko, senior citizen, taas kamay. Senior citizen, wow, isang malakas na palakpak nga sa mga senior citizen. Praise God. Sino excited ng maging senior citizen? Ano po? Ayan, si asawa ko excited na. At lagi ginagamit yung aking ID. At sabi nga ni Cielo kay Pastor Fame, parang mas mahal ko na yung senior citizen ID mo kaysa sa iyo dahil sa laki ng discount. Ano po? Alam niyo po, kapag tayo tumatanda, nakakadama tayo ng panghihina ng katawan. Ano po? Kaya katakot na vitamin ang ating ininom para tayo lumakas. Pero mga kapatid, mga minamahal, salamat sapagkat ang Panginoon ay nangako that there is strength in Him. Hallelujah. Kaya sabi po sa ating main verse, doon po sa ating stronger permission, 2 Timothy chapter 2, verse 1, be strong. Everybody shout and say, be strong. Sasabihan mo yung katabi mo, be strong. Huwag kang lalambot-lambot. Huwag kang lalata-lata. Be strong. Isa pang malakas, be strong. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. And one of the ways so that we can be strengthened ay yung maging mapagpasalamat ka. Yan po yung ating tema po dun sa ating binasa na siyang tema natin beginning this month at throughout the year 2025. Now, as you become grateful to God and to the people around you, ang balik sa iyo noon, ano po, lalakas ka. That's the message that we received last Sunday. Sapagkat ang sabi po, grateful heart is the way to strengthen us. At para maging mapagpasalamat tayo, dapat yung pagpapasalamat mo nakabase sa salita ng Diyos. Hindi lang sa pakiramdam mo, hindi lang sa nararanasan mo, kundi ano ba ang sinasabi ng Biblia. Pangalawa, yung grateful heart daw ay lalong lumalakas kapag lalong tumitindi kapag ikaw ay nag-worship. Ano po? Laging tumitindi. Kaya continue to worship God. At pangatlo, natutunan po natin, yung grateful heart ay lumalakas sa atin kapag tayo po ay naglilingkod. Today, we will focus on the first point. Ano po? Sabi natin, if you and I are grateful, lumalakas tayo. Kaya nating harapin ang pagsubok. Kaya natin harapin ang mga problema. Meron tayong mga kapatid doon sa Florida, talagang winasak ng tornado ang Florida. Grabe. Yun lang Batanes. Ano po? Yung Batanes, kamakailan. Matitibay ang bahay doon sa Batanes, pero winasak din. At nakakatakot ang buhay. Napaka-uncertain ngayon ang buhay. Kaya hindi mo alam kung anong haharapin mo. Kaya kailangan natin ang lakas ng Panginoon. Can I hear another amen? At ang sinasabi sa atin ng Word of God po, pag nagpapasalamat ka lagi, lumalakas ka. Kaya mo ang mga pagsubok, kaya mo ang mga problema, kaya mo ang mga hamon sa buhay, kaya magpasalamat ka. Sabi mo nga sa katabi mo, salamat, narito ka. Yan, di ba? Praise the Lord. At pagpasok mo, pasalamatan mo yung ating mga duluses na nagwe-welcome sa iyo. Yung ating mga duluses na nagbubuhat, naglilinis, ano po, let's be thankful, ano po, mga kapatid. At tungkol po sa pagpapasalamat, sabi po natin, lalong nagiging mapagpasalamat doon tayo kapag nakabase ang ating buhay sa solid Word of God. Hallelujah. Ano po sabi ng verse 16? Tingnan natin, ano po. Sabi ng verse 16, balikan po natin, let the Word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual song with thankfulness in your heart to God. Verse 16 and 17 mention this common theme, which is gratefulness. Verse 16, sinabi sa bandang huli, ano po? With thankfulness in your heart. Verse 17, inulit po yun, inulit. Ang sabi ng verse 17 ay inulit po. Ang sabi po dyan, giving thanks to God the Father through Him. In your study of the Word of God, when a thought is repeated, meaning that's the central idea.
The central idea, ladies and gentlemen, is that you and I must be grateful in our heart. Must be grateful and must actually not just in the heart, but actually give thanks to God, our Father, through Jesus Christ. At magagawa natin to, mga kapatid, sabi sa verse 16, when our lives is based on the solid Word of God. Hallelujah. Kasi marami sa atin, nakabase ang buhay sa pakiramdam. If you feel good, you are happy. If you don't feel good, then syempre you are sad. Kaya marami ay sumusuko sa buhay because nakabase ang kanilang pamumuhay sa kanilang nararamdaman. Yung iba naman nakabase ang kanilang kaligayahan sa material na blessing na meron sila. Kaya kapag kami material na blessing, ang saya-saya. Pero kapag wala, ang lungkot-lungkot. Di ba? Yung iba naman nakabase ang kanilang buhay sa mga tagumpay. Kaya kapag nagtatagumpay, ang saya-saya. Pero kapag nabibigo, ang lungkot-lungkot. Parang gusto nang sumuko. Yung iba nakabase ang kanilang buhay sa sa love life. Pag may love life, ang saya-saya. Pag walang love life, ang lungkot-lungkot. Praise God sapagkat si Pastor Patrick, ang buhay niya nakabase sa salita ng Panginoon. Kaya matagal na walang jowa. Ngayon may jowa, magpapakasal na. Masayang-masaya. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagkapasalamat po tayo. Pero meron o wala na jowa, masaya ang buhay. Bakit? Nakasandig ang buhay ng isang Kristiyano sa salita ng Panginoon. Can you hear that? Amen? Talagang matibay, matatag, steadfast, sabi ng 1 Corinthians 15:58, immovable, matatag, hindi kayang tinangin. Ano po? At in fact, always abounding in the service of the Lord. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Nais ng Panginoon na matutunan po natin, mga kapatid, na ang buhay po natin ay magiging mapagpasalamat lalo kapag tayo po ay lumalim sa salita ng Panginoon. When you and I will continue to grow in the Word of God. Look at verse 1. Ano po? Look at verse 1. Ano po sabi ng verse 1? Sabi diyan, let the Word of Christ, balikan po natin po, ano po? Let the Word of Christ, ano po? Sabi po diyan, ano po? Dwell in you richly. Hallelujah. Sa verse 16, ano po? Let the Word of Christ, pakibasa nga po, dwell in you. Pwede na yun eh. Pero may sinabi pa. Ano yung sinabi huli? Richly. So hindi sapat na tumatanggap ka ng Word of God, tapos okay na. Kailangan payambungin, payamanin, ano po, kasabikan, kauhawan mo. Kaya sabi po sa 1 Peter, ano po, tulad ng isang sanggol, kasabikan mo. Maging sugapa ka, maging uhaw ka, maging gutom ka sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, ang isang katunayan ng isang taong lumalapit sa Panginoon at na born again, uhaw sa salita ng Panginoon. Sabik sa salita ng Panginoon. And when you and I continue to keep that uhaw at kasabikan sa salita ng Panginoon, lalalim tayo. Ano po? We'll be grounded. We'll be grounded in the Word of God. Sabi sa Colossians 2:7, ano po? Sabi sa Colossians 2:6 and 7, kung paanong tinanggap mo si Jesus, Colossians 2:6, magpatuloy ka. Kanino? Sa relihiyon? Hindi. Kay Jesus ka magpapatuloy. Ano po? Kay Jesus. Continue to live your lives in Jesus, in Him. At paano mangyari yon? Look at verse 7. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith, as you were taught. Mga kapatid, that is the Word of God. Kailangan mag-ugat ka sa salita ng Panginoon. Kaya meron tayong ARDS, meron tayong online training, ano po, meron tayong preaching. At yung preaching natin, pagkaraan ng Sunday, sinusulat pa ang summary, pwede mong balikan. Tapos meron tayong family reflection para balikan yung Word of God ka na pinreach. Tapos meron tayong YouTube, puntahan mo Hope of Glory, i-share mo yung Word of God. O kaya ikaw mismo, habang nagda-drive, papakinggan mo habang nagbabiyahe. Kesa kung ano pinapakinggan, balikan mo yung preaching. Mga kapatid, mga minamahal, you and I need to be rooted in the Word of God. Hallelujah. When you and I are rooted in the Word of God, ang sabi po dyan, ano po, we are going to be thankful. Why?
Because we know the solid reason why you and I must be thankful. It is not based on our emotion. It is not based on our experience alone. It is based on the unchanging truth of God's holy word. Sabi po sa John chapter 15 verse 7, if you want answer, how many of you would like your prayers to be answered? Can I hear a louder amen? Pwede mo taas kamay ng gusto yung prayer niya sinasagot? Yung iba ayaw? Pumalakpak ka ng malakas yung mga gusto. Yan. John 15:7. Pakibasa po together, malakas. 1, 2, ready, read. And, ano sabi? Ask whatever you wish and it will be done for you. Hallelujah, praise God. Kaya po, mga kapatid, napakaliwanag. When you and I grow in the Word of God, we are able to discern the heart of God. And therefore, we know what to ask. We know what to ask. Yung bang humihingi ka ng 1,000 sa tatay mo, ayaw kang bigyan. Kasi ang gustong bigay ng tatay mo sa iyo, 100,000. Nandiyan ho ba kayo? Ano gusto mo, 1,000 o 100,000? Sino gusto 100,000? Hindi mo na-discern yun kasi hindi ka naglapapalalim sa Word of God eh. You are not growing strong in the Word of God. Kaya when you and I grow strong in the Word of God, we are able to know the heart of God. We know now how and what to ask of God. Kumbaga, pumunta ka sa bangko, binigyan ka ng clearance ng tatay mo at yung bangko, alam na ikaw ay anak ng tatay mo at meron kang karapatang ma-withdraw. Kaya lang, ang wini-withdraw mo ay 1,000. Pero ang nakaalat sa iyo ay 100,000. Kaya hindi mo ma-withdraw 1,000. Ang sama-sama ng loob mo. Pero kung malapit ang puso mo sa tatay mo, alam mo na 100,000 ang bibigay niya. Pagpunta mo sa bangko, ang ilalagay mo sa withdrawal slip, 100,000. And this happens when you and I grow in the holy word of God. Mga kapatid, kasabihan natin ang salita ng Panginoon. At paano yun? Well, maliwanag po. Ano po? There are at least 5 intakes of the Bible. Intake. Sabi nyo nga, intake. Ayan po. Ayan. Ako, binigay na lahat. Ano po? Anyway, una, pakikinig. Ngayon, nakikinig kayo. Kaya pag may nagpapap sa cellphone nyo, huwag nyo muna pansinin. Kasi nakikinig ka eh. Pag may kumukwento sabi mo, huwag mo naman kwento. Makinig muna tayo. Amen? Pagka may katabi ka natutulog, sabi mo, gising ka muna. Nakikinig muna tayo. Yan. We listen to the Word of God. Ano po? Pangalawa, pag uwi natin, we read the Bible every day. We read the Bible. Si Ernie, yung nag-testimony, sinira niya yung driver niya. Tapos nakikita ng driver niya, si Ernie, nagbabasa ng Bible every day. Kaya later on, pati yung driver niya, nagbabasa na rin ng Bible every day. Hindi lang siya tumanggap sa Panginoon, nagbabasa ng... Kayo ba nagbabasa ng Bible? Sino nagbabasa ng Bible? Naalala ko nung bago pa lang tayo, may isang matanda si... ano pangalan niya? Tatay, I forgot the name. Nawala na yung paningin niya, lumabo na. Pero nag-pray siya. Ano po? Nag-pray siya, sabi niya, Diyos ko, hindi na ako makakapagbasa ng Bible. Ibalik mo ang paningin ko. Alam niyo, after a month, bumalik ang paningin niya. Kasi yung uhaw niya sa Word of God. Hallelujah. Kapatid, alagaan mo yung uhaw mo. Hindi ka lang nakikinig. Nagbabasa ka pa. At hindi lang nagbabasa, nag-aaral ka pa ng Word of God. Kaya tayo po, ay meron pong mga materials dyan. Ano po? Ito po ay mahalaga. Yung personal Bible study. Ito po, may tanong, may talata, nandiyan ang sagot. 3 po, maganda. Ang aralin sa katiyakan, ang aralin sa buhay Kristiyano, at ito po, ang aralin sa daan. Marireview sa iyo yung kaligtasan. Pag binigyan mo yan, may paliwanag, may tanong, may talata, ikaw ang kukuha ng sagot dun sa talata. Ikaw mismo. Nandiyan ba kayo? So, bukod po yung nakinig, bukod yung nagbabasa, yung nag-aaral. Meron tayo. Tapos meron summary, ito. Ito po, pwede mong basahin. Mabibili po nyo dyan, ito ay discounted. Ano po, kumpara sa bookstore, nakakuha po tayo ng arrangement sa bookstore, kaya nabibili natin ito dito, thank you very much, ng mas discounted. If you really are serious and you wanted to grow in the Lord, don't just come every Sunday.
Read the Bible every day. Kahit ilang talata lang. Tapos, study the Bible yourself. Praise the Lord. At napakahalaga, ito po yung navigators. Pagkaraan ito, meron po tayong practical discipleship. Ito po, ang ganda nito. This has helped me a lot. Ano po? Ganun din, may paliwanag, tapos may tanong, may talata. Ikaw mismo, naaral, nakikita ng anak mo, nag-Bible study ka sa sarili mo. Mga self-help Bible study. Because the Word of God is the lamp unto our feet and a light unto our path. Kaya kailangan kasabi ka mo Word of God. Mga kapatid, you did not join a religion. You join a relationship with God. And the Lord has so much to tell you. And it was written in the Word of God. Kaya ito po, mga helpful material po natin. At meron pa rin po tayong mga gabay sa pag-aaral ng Bible. Abang nasasabi ka sa Bible, we will provide you with resources. Ano po? And we made an arrangement to make it available at discounted price dito po sa atin po. Praise be to God. Pwede palampakan natin ng Panginoon sa bagay na yun. So mga kapatid, I hope it is clear that we become stronger if we become thankful. But you cannot really be thankful kung hindi solid ang tayo mo sa salita ng Diyos. Kaya importante, grow. Let the Word of Christ dwell in us richly. So hindi lang, alam ko na yan. Alam ko na yan. Alam nyo, for 40 years of ministry, my journey with the Lord, tuwing aralin ko ang Word of God, hanggang ngayon may mga bagong kapahayagan ng Panginoon. Pag uhaw ka, merong laging kapahayagan ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, the challenge is very clear. Ang napakahalaga na kayo at ako ay patuloy na lumago. We are to grow in the Word. How many of you would like to grow in the Word? Can you hear another amen? Praise the Lord. Kaya these are helpful materials for you. Available po sa ating discipleship desk. I hope we can continue to commit to grow together in the Word of God. I would like you to look at Matthew 13. So Matthew 13, verse 4, ang sabi diyan ay inilin tulad yung sowing of the seed of the Word of God. He was scattering the seed that is actually the Word. Some fell along the path. And the bird came and ate it. Hindi ba nag-penetrate? Maraming ganun Matagal na tayong Christian, pero yung Word of God hindi nagpe-penetrate sa heart natin. Kasi, unang-una, matigas yung ating puso. Pangalawa, may demonyo. Look at, punta ka sa verse 19, yung interpretation. Matthew 13:19. Ang sabi po dyan sa verse 19 ay ganito, when anyone's heart hears the message about the kingdom and does not understand it, does not accept it wholeheartedly. Verse 19. Matthew 13:19. Ano po sabi diyan? The evil one comes and is snatched away. Ninanakaw. What was sown in their hearts. This is the seed sown along the path. Meaning, pagkaraan mo marinig, pagkaraan mo mabasa, pagkaraan mo aralin, kung minsan, darating ang demonyo. Aagawin yung seed of God's Word. Sapagkat ng demonyo na makatutulong sa iyo yun Kaya aagawin. Kaya importante mga kapatid, na hindi mo lang binabasa, hindi mo lang, pagbalikan natin, hindi mo lang pinapakinggan, binabasa, inaaral, at dapat binubulay-bulay din. May meditate. Tapos yung mineditate mo, letter E, i-memorize mo. Kaya dito po, meron dito tinatawag na TMS. Yan. Textual Textual Memorization System. May Tagalog, may English. So habang nasa jeep ka, nagme-memorize ka. Yung mga talatang naging makabuluhan sa iyo. Mga kapatid, God is so serious that He used 40 men
who live in different ages, in different culture, to write His love letter for you and for me. All we need to do is to crave for it by listening, reading, studying, meditating, and memorizing. Ito, yan yun, no? So, kumpleto yung daliri. Pag kumpleto ang daliri, malakas ang kapit sa salita ng Panginoon. Kaya pag dumating ang demonyo at aagawin, hindi basta makukuha ang Word of God. Amen? Can I hear amen? Kung ikay nakikinig lang, ganyan lang. So pagdating ng demonyo, madaling makukuha. So wag ka lang makinig. Kailangan ay basahin mo rin, aralin mo rin, i-meditate mo rin, i-memorize mo din. Matibay ang tatawak. Gusto niyo ba matibay ang hawak salita ng Panginoon? Pumalakpakan lahat na nag-amen. Kaya maraming mga Kristiyano mahina. Very weak. Ang dahilan is yung grips natin sa Word of God is not growing. Kaya sabi po ng talata, let the Word of Christ dwell in you. Ano pa sabi? Richly. Basahin natin uli yun. Yung first stanza lang na yun. One, two, ready, aloud. Let the Word of God dwell in you richly. Go. Parang tulog pa yung katabi mo. Lakas mo, sabi, gising na, magbabasa tayo ka mo. One, two, ready, aloud. Yun, ano po. So, ulitin natin. We become strong kapag tayo nagiging mapagpasalamat. At ang pagpapasalamat po ay nagiging part of our lives kapag we are growing in the Word. Pangalawa po, nagiging part ng buhay natin magpasalamat when we are, teaching to others what we learn. Alam niyo yung mga teacher dito, sila ang unang natututo. Mga kaibigan kong justices and judges, sabi ko, in your business, why is it that you find time to teach in the law school? Sabi ko, napakaganda mo ng puso nyo, tinutulungan nyo yung mga future lawyer. Sabi niya, actually po, hindi, Bishop. Pag nagtuturo kami, nare-repress kami. Kaya kami una natututo. Totoo naman yun sa mga teacher narito. Sino ba mga teacher? Taas nga kami mga teacher. Yan. 1, 2, 3, ayun. Pakipalapakan nga yung mga teachers. Yan. Yan ang pag-asa ng bayan, tulad ng mga parents. So, you know that. When you teach, alala ko when I was studying accounting, so, nagkaroon kami ng program sa JPIA, Junior Public Accountant. At mag-tutor kami ng lower grade. At doon ko na-tutoran si Ate Julie, At nagpapasalamat yung tinututuran namin kasi natututo sila. Pero ang totoo, mas natututo kami kasi nare-repress kami. Yun po. Kaya mga kapatid, kapag matutunan mo, isi-share mo, ikaw ang lalalim at lalakas. So we are to teach one another. Can you hear amen? Yan ang sabi sa 2 Timothy 2:2, di ba? And the things which you have heard from me in the presence of many witnesses, these entrust. These teach the things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust. That is to say, teach to other people. Kaya maganda, yun natutunan mo, anak, natutunan ko sa Sunday worship, ganito pala, ganun. So whether they receive it or not, as you teach it, lalong nape-penetrate sa puso mo. Kaya mga kapatid, huwag mo sarilinin ng Word of God. Importante na ituro ang salita ng Panginoon. Kaya po, meron tayong impartation of the Word. What you receive, you must impart to other. And as you impart to other, ikaw ang lumalakas at nagiging lalang mapagpasalamat. Una, sa anak mo, sa pamilya mo. Meron tayong smart family. Punta kayo sa FB natin mamayang gabi, sa Hope of Glory, naroon na po yung outline, yung aking sermon. Naroon na po. Makakabalikan nyo. At pag-usapan ninyo ng pamilya ninyo, yan. As you talk about it, kasi yan ang sabi ng Biblia. Sa Joshua 1:8, ang sikreto ng tagumpay at pagyaman, Joshua chapter 1 verse 8, ang sabi diyan, huwag mawawala sa usapan yung Word of God. Tapos pagbulay-bulayan at isa pamuhay. At ang pangako,
you will be prosperous and successful. Sino ang gusto na maging prosperous and successful? Sumigaw ng Amen. So, kailangan pag-usapan sa family. Ano po? Kaya kakagabi, meron tayong part 2 ng ating family's finances, faith, and legacy. At ang ating pong tinalakay kagabi ay tungkol po sa impactful life. Yung life ay acronym ng leadership, influence, finances, and expertise. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. The Lord would like to bless us. No problem with that. No question about that. Pero ang problema, we are not able to avail it kasi we are not able to really impart what we receive. Kung itinanggap mo, hindi ka matapat na i-impart sa iba, hindi ka bubuhusan uli ng Panginoon ng iba pa. Mga kapatid, mga minamahal, una sa anak mo at sa pamilya mo. Letter B, sa iba mong kamag-anak, tulad ni Cornelio sa Acts chapter 10. Tinipo niya yung kanyang mga kamag-anakan at kapitbahay. Tapos, tinatawag nila si Peter. Kaya nang dumating si Peter, nagulat siya, nandun na yung mga kamag-anakan, kaibigan, kakilala ni Cornelio. At sila'y tumanggap sa Panginoon. Kaya salamat sa mga bahay-bahay na nagbubukas ng kanilang bahay para magkaroon ng midweek service or worship tayo. Palapahan nga natin yung mga host natin. Palakas na palakpak. And very recently, ang mga Baluyot family dito sa Malanday ay nagsimula tayo this Thursday. Panguna ng misyonera na ate ng mga Baluyot mula pa sa Guam ay narito para mag-mission. Praise God. At sa pag-alalay ni Pastor Art, thank God for the many families who are opening. Ano po? And they are the one inviting their friends, their relatives. And yung ayaw, okay lang. Pero yung gusto at nag-uuhaw na kay Lord, wow! As you impart the Word of God, lalo kang lumalakas. Ano po? Hindi lang sa loved ones. Letter C, sa network of relationship natin. Letter D, sa network of influence natin. And letter E, sa mga gusto nating missionin sa mission field po natin. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. As you impart the Word to others, you become stronger because of your solid foundation in the Word of God. Mas lalo ka natututo, mas lalo mo naintindihan, mas lalong tumatanim sa puso natin when we impart to others. Mga kapatid, may the Lord speak to our hearts. Don't just receive the Word, impart it to others as well. Kaya po, kapag nakapag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon, importante na alagaan mo siya. Kaya tayo po ay meron lakbayin booklet. Ano po? Kapag may isang tumanggap kay Lord, mag-usap kayo once a week. At pag-usapan nyo. Ang unang leksyon ay paano mag-pray. Susunod, yung gustong lumago, paano mag-aral ng Bible. Tapos, paano mag-devotion. Ikaw magtuturo. Hindi ka kailangan tumawag ng tagapagturo. Ikaw mismo. Ito po yun. Lakbayin sa paglago. How would you like to see na ikaw ay may nagagabayan sa paglago? And we provided this booklet upang magabayan mo. 12 session with you. Pag-uusapan nyo, 1 chapter a day. At matuturoan mo siya paano magbasa ng Bible, paano mag-pray, paano mag-quiet time, paano kilalanin ang Lordship ni Jesus sa buhay niya, paano maglingkod sa Panginoon, paano purihin ang Panginoon. Ang ganda po. And this is a beautiful guide para po sa paglago natin. Mga kapatid, don't just receive. Impart to others the Word of God. And when that is happening, wow! The strength of the Lord will be upon you. Hallelujah. Naalala ko, that was the start of our ministry. Whatever I hear, I teach to my classmate. Whatever I hear, I teach sa aking mga home Bible study. And before I knew it, yung mga Bible study ko nung pagsamasamahin ay naging isang worship. And that's the time when I was invited to become a missionary pastor because we already started our ministry. And our church continued to grow. It has become independent church. And as we continue to grow, we were used by God to help the former church that I was attending. And in fact, eventually, they themselves merged with us. Kaya nagkaroon tayo ng reset. Kaya 29 years of celebration from the time of reset.
Praise God. Mga kapatid, it started because I've learned the importance of imparting to others whatever I receive. Imparting to others whatever I hear, whatever I study. When you do that, you are not only doing favor to others, you are doing favor to yourself. Pangatlo at panghuli. Sabi po ng talata, balikan po natin, ano po, napakaganda po anong talatang ito. Sabi diyan, admonishing one another. Yung ganda niya, ano po? We are to admonish one another. Praise God. We are to grow in the Word. We are to teach and impart the Word. And we are to admonish. Ano yung sabihin ng admonish? Well, ibig sabihin ng admonish, hindi mo lang i-impart. Tutulungan mo na mailapat niya sa buhay niya. Ayun. Yan po yung tinatawag nating disciple making. Disciple making, ano po? Ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Tignan po natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. And may the Lord speak to us. Ano po? Ang sabi po, all scripture is God-breathed and is useful for, ano na po? Teaching. Pero hindi huminto sa teaching. Hindi huminto sa impartation. Kasi ang utos sa atin ng Panginoon, go, make disciple. And ang make disciple, hindi lang teaching. Sabi niya, no? Teaching, ano susunod? Ba, tatlo lang Parang ayaw natin, gusto natin teaching lang, ano? Isa pa nga po? Yun. Yung dinidisciple mo, kailangan i-rebuke mo siya kung ang buhay niya ay hindi lapat sa Word of God. Ibig sabihin na rebuking, ipapakita mo, kapatid, hindi yan ang kalooban ni God ayon sa Bible. Praise the Lord. Amen? Nandiyan na ba kayo? Amen? Pero hindi mo lang papakita kung ano ang mali. Meron pangatlo. Ano sabi? Alam nyo, ang hirap yung papakita yung mali mo. Yung correcting, ipapakita rin ng Bible paano mo itatama ang buhay mo. Amen? Yun po ang maganda sa Bible At kung ikaw ay nagdi-disciple, ano po? You are to admonish other. Hindi mo lang tuturo ang salita ng Diyos. Kung may mali sa buhay niya, ipapaunawa mo, kapatid, hindi kalooban ng Lord. Ang iyong pagiging mataray o ang iyong pagiging irresponsable. Kasi ito ang sabi ng Biblia, di ba? O yung pagiging chismosa, sabi ng Bible. So mapapakita mo. Pero papakita mo rin paano niya itutuwid. So sa halip na i-chismis mo ang buhay ng iba, ang sabi ng Bible, i-chismis mo ang kanyang salita. Di ba? Kaya may lugar ang mga chismoso at chismosa. Praise God! Kaya lang nababago na ang chinichismis. Ano na chinichismis? Si Jesus na. Pumalakpak nga ang gusto maging makabagong chismoso at chismosa. Si Jesus, hallelujah, praise God. At hindi lang yon, ano po, sabi po nun, hindi lang po, teaching, rebuking, correcting, ano po yung panghuli? 2 Timothy, ano po? Ang sabi po doon, for training, useful for training in righteousness. It's a lifelong training, ano po? And as we continue to allow the Word of God to mold us, we will invite greater strength and things to be thankful for. And look at verse 17. I love verse 17. Sabi ng verse 17 ay ganito po. 16 yan. Punta tayo sa verse 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped. Para saan? Every good work. Mga kapatid, mas naging equipped tayo to be able to do the will of God. Mga kapatid, mga minamahal, we are to disciple others. As discipleship starts when you invite people to accept Jesus in their hearts. Pag tumanggap na siya, in-nurture mo siya. At pag ni-nurture mo na siya, ready na siya na pumunta sa EBB. Ano po? Kaya meron tayong family discipleship. Yung mismong pamilya mo, i-disciple mo. Meron tayong letter B, yung ating high five, puntahan mo. At i-reach out mo, i-assure mo kay Lord, at i-nurture mo. And letter C, yung ating pong nurturing process, dali mo siya sa EBB. Ano po? Encounter Breakthrough. At pagpunta niya ng EBB, ready na siya na ma-harvest sa ating COD, and ready na siya na ma-harvest sa ating CW. Ano yung CW? Ito yung ating congregational worship. Kaya sa linggo, exciting. After ng 9 o'clock, huwag mo na kayo uuwi.
meron tayo po celebration para makilala naman natin yung mga kasama natin nag-work. Tignan mo yung katabi mo. Ha? Sabi mo, kilala mo ba ako? Sabi mo, kilala mo ba ako? Sabi mo. So, para may time man lang tayo. Pwede ba yon? Ha? Sabi ni Pastor Art kanina, magdala-dala tayo ng yung mga natiran yung breakfast. Dali nyo na dito. Ano po? At how many of you would like that? Ha? Can I hear another amen? So siguro after worship, mag-stay tayo, magpe-present yung mga iba, tapos saka tayo lalabas doon ng kainan. Ano po? I am so thankful to God. Because we are not only committed to a small group, but we are also committed to a congregational worship. And I am excited to see you. Nadadami ang kaibigan mo sa congregational worship natin. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, kaya po, sa linggo, huwag kayo nagmamamadali. Ha? Pwede ba yun? Sabi mo sa tayo mo, huwag kang tatakas sa linggo. Huwag kang tatakas. Mga kapatid, mga minamahal, napakaliwanag po ng talatang ating pinagbubulay-bulayan so that you and I will remain grateful and will even grow in our grateful heart. Mga kapatid, mahalaga yung ating pong solid stand in the Word of God. Grow richly in God's Word. Impart and teach the Word of God to others. Sabi ni Apostle Paul, hanggang ngayon, tagapakinig pa rin kayo. Dapat nagtuturo na kayo. Yun po, inaasahan po na ako, hindi naman ako dumaan sa training, pero lahat ng madinig ko, tinuturo ko sa 1, 2, 3. Before I know it, ako na tutulungan. Ano po? Saka nung nagsimula na ako sa ministry, saka pala ako dumalo ng mga training. At nagulat ako, yung pinapakinggan ko, nagagawa ko na. Kasi ang Holy Spirit ang ating totoong teacher. Amen? Kaya kaya mo. Will you avail of the strength of the Lord coming from being grateful because you are standing on the solid ground? Panginoon, maraming salamat po sapagkat ang nais mo'y lumakas kami.